Alright mga tol, tuloy po natin ang pag-uusap. Ang topic pa rin po natin ay patungkol pa rin sa pagrarally po nitong mga INC, no? At may paliwanag nga po dyan, meron silang spokesman, no? Parang ano lang po, no? Sa gobyerno lang din, meron pong spokesman. So ngayon, pag-usapan natin ito, no? May explanation daw dito, mahigit 20 minuto po ito. 20 minutos, hindi po natin panonoodin ng buo yan. Siguro kaunti lamang at magbibigay na tayo ng opinion kung makakapasok na po tayo sa pagbibigay po ng opinion dyan, no? Sabi po dito, Iglesia, no? Spokesman Ed Will Zabala explains the reason behind the January 13th peace rally at Quirino Grandstand and 12 other locations in the country. Play po natin ito, pag-usapan natin sa video po na ito. Pero bago po lahat ng yan, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin parating. Let's go! So ayan mga tol, play na po natin itong video po na ito, saka tayo magkomento. Ilang minuto lang naman siguro yung ipi-play natin, di natin tatapusin to. Sige. Pwede pong pakipaliwanag lang po para sa benefit ng viewers Tapos mag-input na rin po tayo ng mga komento per sentence o kung saan man tayo makakapasok. Play natin. namin kung bakit po ba nagkaroon itong National Rally for Peace. Na nagpasya ang Iglesia ni Cristo na isagawa itong National Rally for Peace sapagkat nararamdaman namin at nakikita na kailangan na sabihin sa sambayan ng Pilipino, pabalikin natin sa kapayapaan, papanumbalikin natin ang pagkakaisa sapagkat malala ang mga suliranin ng ating bansa at binabalik-balikan namin yung sinabi ng ating Pangulo na yun ang unahin sapagkat pagka yung nais ng iba ang ating inuna ay walang makikinabang kahit isang Pilipino ayon sa kanya. Kami naman ay mga mamamayan din gaya ninyo, kaya nararamdaman namin yung nararamdaman ng marami sa ating mga kababayan, lalo pa yung mga mahihirap, para mabalik sa kanilang atensyon ng paglilingkod ng mga inihalal natin. Isipin yung kapakanan nila. Balik tayo doon sa kapayapaan. Magkaisa tayong lahat. Tutukan muna ng mga inihalal yung kanilang gampanin bago ang iba pang bagay. Okay, so pasok na po tayo, no? Bago po natin magawa pong video po na ito, marami na rin po tayo nakikitang videos at nakagawa na rin po tayo ng ilang opinion reaction videos sa iba pa nating content regarding this matter. And specifically dito po sa pahayag po nitong spokesman ng INC ay isinagawa po nila, napagdesisyonan daw po ng kanilang samahan na magdaos gawin sa katuparan po yung tinatawag nilang rally for peace o peace rally nila. Dahil daw po yan sa kadahilanan for the reason na ang ating bansa daw po ay maraming dapat tugunan, pagtuunan ng pansin na mga problema ng mga mamamayan dahil tila nalilihista ng focus di ba? Yun yung dumarating po dito sa mga sinabi po niya, no? Kung play natin, no? Kahit isang Pilipino ayon sa kanya. Back natin. Sapagkat pagka yung nais ng iba ang ating inuna ay walang makikinabang kahit isang. Okay, so pagka nais daw po ng iba yung napapagbigyan ng pansin na pagtutuunan, hindi yun magiging maganda po sa mga mamamayang Pilipino. Ay sino ba yung iba na yon? Dapat kasi mas transparent po tayo, no? Pag nagagawa, bibigay po tayo ng opinion So ang rason po nila ay gusto nila isaayos daw ang ating gobyerno
sa pagtutok sa pangangailangan po ng mga mamamayan. Yun lang po ba ang trabaho ng gobyerno? Yun lang ba ang trabaho ng gobyerno, magpakain, tumulong? Magagandang bagay po yan eh. Pero hindi po natin maikakaila. Meron pong batas, meron pong law, merong rule of law, merong justice system na umiiral po sa bansa natin. At yun po ay isang mabuting bagay na mayroon po yung bansa natin dahil kailangan di ba? Kasi kung wala yan, lalong magulo, lalong walang kapayapaan. So, ito ba ay mandato po talaga, di ba? Kasi siya na ang official na spokesman ng INC. Ito ba'y talagang sa tingin ninyo ay tama yung pagkontra sa impeachment? Meron pong proseso, 'di ba? Meron pong sistema ng investigasyon. Yung gobyerno po natin iniimbestigahan. And I think and I believe there's nothing wrong sa pag-iimbestiga po ng gobyerno natin doon. Kung maglalatag naman ng mga pruweba, kung mapapatunayan na guilty, kailangan i-impeach o kailangan may managot sa iba't ibang mga accountabilidad ng mga tao sa gobyerno, yun po ba ay dapat kontrahin po natin? Yun po ba ay pagka ipinagpatuloy ng gobyerno yung ganun, masama ba yun? Masama ba yun? Para sa akin po ay hindi po masama yun. Imbestigahan, kung may pruweba, di aksyonan po kung nang nararapat, no? Hindi lang maging bias, di ba? So tayo po sa channel po natin, gusto po natin lagi lumagay po muna sa gitna. Kasi yung iba, lagi ko pong binabanggit, pag narinig po nila na INC o ibang reliyon, ibang tawag dito, ibang paniniwala, hindi nila katulad, kontra po yan agad. Panoorin po ninyo yung mga vlogger po dyan o gumagawa po ng mga content. May kanya-kanya na po kasi tayong paniniwala kaya bias na kung minsan. Meron na kagad kakampihan, wala pa nga. Nakita pa lang yung mukha ko, kontra na. Tayo po dito sa channel, kahit INC po sila, hindi po tayo INC, titignan natin kung tama yung sinasabi nila. Kaya lang, may mali po tayo nakikita diba? Kahit tignan po ninyo yung buong channel po natin, never po tayong gumawa ng mga video na bias at against lamang doon sa particular po na tao. Pwede po tayong magkamali, pwede tayong magkaroon po ng mga pwedeng mapuna kayo, pero hindi po yun ang pinaka gusto po natin gawin sa channel po natin. So, play natin ng kaunti pa, bahagya, bago po tayo magpaalam. So, nakakaano pa lang tayo, no? 50 seconds pa lang tayo ng pinakikinggan. Kasi may nakikita na po, agad tayong dapat sabihin sa kanya. No? Tignan pa natin yung mga kaunti pa na sasabihin po ng spokesman ng INC. Pilipino, ayon sa kanya. Kami naman ay mga mamamayan din, gaya ninyo. Kaya nararamdaman namin yung nararamdaman ng marami sa ating mga kababayan, lalo pa yung mga mahihirap, para mabalik sa kanilang atensyon ng paglilingkod ng mga Okay, so doon lang sa part na yon, no? Kasi marunong, kapag sinabing spokesman ka, siyempre marunong kang makipag-usap sa media, sa mga tao. Hindi ko naman sinasabi na meron pong tinatago o merong gustong gawing masama po itong INC o itong spokesman. Pero nakikita na po natin kaagad na merong pasakalye po palagi ang mga tao. Whether ano man yung partido yan, ba, Pro Duterte, kahit saang mga samahan, merong pagkuha muna sa kung saan ka makaka-relate. Sabi po niya kasi, gusto nilang tignan yung pangangailangan dapat ng kami rin po ay mamamayan din. Alam natin ang hirap ng mga tao, 'di ba? Okay yan Inaano mo sa heart mo yan, dinadamdam mo yung hirap ng mga tao at tama naman po yan. May simpatya ka, may empathy ka sa kapwa mo. Pero, 'di ba? Dapat nakikita nyo rin yung maliit na bahagi ng mga mamamayan. 'Di ba? Mayroong mga reklamo po katulad po sa EJK. Kapag suporta po kayo ng isang panig lang, halimbawa, naging bias na po, hindi na gitna. Halimbawa, Pro Duterte na lang dahil ayaw nyo nga ma-impeach, di ba? Sa mga problema, ayaw nyo rin ng ICC, di ba? Kasi nga, mapapag-usapan yung pangangailangan po rin yan ng mamamayan.
baka nauuntian kayo sa mga naging apektado ng EJK. Meron pong mga formal na reklamo, mga formal na kaso na inihahain po dun po sa ating former president, na which is dadaan naman po yun sa due process, di ba? Tayo dapat sumuporta sa pamahalaan po natin, sa gobyerno po natin, kung tama ang kanilang ginagawa, at wala pa po akong nakikita na masama po sa bagay po na yun. Maliban na lang kung sasabihin nga po ninyo dapat imbestigahan lahat, dapat naman talaga. Pero siguro, no, dahil hindi naman kayo ang nakaupo, wala kayo sa posisyon, sila yung nag-iimbestiga ngayon. Sa mga dating na panahon, di ba, pwede naman yan, sila rin imbestigahan din. Pero kung kaya nga ngayon, kaya, pwedeng gawin ngayon, di ba? So, pero di natin mapipilit kung sino yung mga nasa posisyon ngayon na magdesisyon dyan, na sila man ay imbestigahan din kaagad, di ba? Wala tayong dun kailangan natin sumuporta sa gobyerno, lalo yan ay pagpapatupad lamang naman talaga ng bagay na dapat ginagawa ng gobyerno, katulad po ng pag-iimbestiga, pagpapatupad ng implementasyon po, pag-i-enforce ng law, especially regarding sa pangangailangan, interest na po ng mamamayan. Hindi na tayo papaligo yung budget, 'di ba? Issue sa budget, sa DepEd, sa iba pa. Yan po ay pangangailangan po ng mga mamamayan. At pagka sinabi mo na wag nang no, dahil nagkakagulo daw, parang sinabi mo na okay lang may nawala, okay lang na wag na imbestigahan. Hayaan mo na, 'di ba? Kasi nga mga Duterte naman yan. So tayo hindi dapat naging ganun. Okay po, yung ibang ginawa rin po ng mga Duterte, marami rin silang ginawa. Pero hindi lahat, no? Hindi lahat. At lahat ng naupo sa mga administrasyon, meron din po silang mga mapupuna ang marami. At kung ano man yung mga kapuna-puna, okay lang pong punahin yan. Dapat harapin po nilang lahat kung ano yung accountability po nila. Kaya ikaw, ano masasabi mo maging sa pinag-usapan po natin ngayon na pagrarally po ng INC? Comment down below, pag-usapan po natin yan sa ibaba. And please don't forget to hit the subscribe button para updated ka palagi sa mga videos po nating parating. See you ulit sa susunod na video.